Konting tiis na lang, Kat. Malapit nang mapasa atin ang lahat. Ang boses na iyon, ang boses ng asawa niya. Malambing, puno ng pangako, pero hindi para sa kanya. Nabitawan ni Arabella ang hawak na cake server. Kumalansing ito sa mamahaling sahig na gawa sa Nara, at ang ingay ay parang putok ng baril sa katahimikan ng kanilang mansyon. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ilang hakbang lang mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng study room ni Marco. Ang hangin sa paligid niya ay biglang lumamig. Ang dibdib niya ay nagsimulang sumikip, na parang may isang kamay na humihigpit sa kanyang puso. Kanina lang, ang hangin na iyon ay puno ng amoy ng pag-asa. Isang oras pa lang ang nakalipas, abala si Ara sa pag-aayos ng kanilang dining hall. Bawat detalye ay perpekto. Dalawang kandila ang nakatayo sa gitna ng mesa, nagbibigay ng mainit at romantikong liwanag. Ang mga plato ay nakahain ng maayos, katabi ng mga kubyertos na pilak na pamana pa ng kanyang lola. Sa kusina, nakaredy na ang niluto niyang steak, ang paborito ni Marco. Amoy pa lang nito ay sapat na para maglaway ang sinuman. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang kanyang obra. First wedding anniversary nila ngayon, isang taon. Isang taon ng pagiging Mrs. Arabella Salazar de Villa. Sa loob ng isang taon na yon, inamin niya sa sarili, hindi naging madali. Laging abala si Marco sa company. Laging may meeting. Laging pagod pag-uwi. Pero okay lang. Ganoon naman talaga kapag CEO ng isang malaking kumpanya tulad ng De Villa Holdings. Naiintindihan niya. At ngayong gabi, babawiin niya ang lahat ng mga gabing naghintay siya. Magiging perpekto ang gabing ito. Sumilip siya sa isang maliit na kahon na nakapatong sa mesa. Isang mamahaling relo. Ilang buwan niya itong pinag-ipunan mula sa sarili niyang allowance. Ito ang kanyang sorpresa para sa lalaking pinakamamahal niya. Habang naghihintay, kinuha niya ang kanyang cellphone para sana tawagan ito nang biglang may tumawag mula sa isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot sa kabilang linya. Tanging ang tunog lang ng paghinga ang kanyang naririnig. Medyo kinilabutan siya. Hello? Sino to? Tanong niyang muli. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba na ng tumawag ang telepono. Napakunot ang noo ni Ara. Sino naman kaya iyon? Isang maling numero lang siguro. Isinantabi niya ang kaba at nagpasya na lang na hintayin ang pagdating ni Marco. Hindi naman nagtagal. Narinig niya ang tunog ng sasakyan nito sa garahe. Bumilis ang tibok ng puso niya sa tuwa. Dali-dali niyang sinindihan ang mga kandila at pinatay ang ibang ilaw. Ito na, ang sorpresa niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Dire-diretso itong naglakad habang may kausap sa cellphone. Ang mukha ay seryoso. Yes sir, naayos ko na ang lahat. Don't worry, sabi nito sa kausap. Tila usapang negosyo. Dumaan ito sa tabi niya, hindi man lang siya sinulyapan, at pumasok sa study room nito. Napabuntong hininga na lang si Ara. Trabaho na naman, pero hindi niya hahayaang masira ang gabi nila. Susunod sana siya para gulatin ito nang marinig niya ang pagbabago sa tono ng boses ni Marco. Naging malambing, naging mapagmahal, at doon niya narinig ang mga salitang iyon. Konting tiis na lang, Kat. Malapit nang mapasa atin ang lahat. Isang saglit na katahimikan. Oo, mahal. Oo, alam kong pagod ka na. Ako rin. Pero sulit ang lahat ng ito kapag nakuha na natin ang gusto natin. Pati ang Salazar Estates. Salazar Estates. Ang kumpanya ng pamilya niya. Ang legacy ng kanyang ama. Parang umikot ang kanyang mundo. Ang mga tuhod niya ay nanghina at napakapit siya sa pader para hindi matumba. Hindi maaari. Baka nananaginip lang siya. Baka mali lang ang dinig niya. Miss na kita. Patuloy ni Marco sa kabilang linya.
Ang boses ay puno ng pananabik na hindi niya kailanman narinig mula rito kapag silang dalawa ang magkausap. Gusto na kitang mayakap. Pagkatapos ng gabing ito, pagkatapos ng anniversary namin, pangako, babawi ako sa'yo. I love you, Kat. I love you, Kat. Ang tatlong salitang iyon ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Ang sakit. Sobrang sakit. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha na hindi niya namalayan, ang steak, ang mga kandila, ang relo, ang buong gabing pinaghandaan niya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang malaking katatawanan, at siya ang bida, ang tangang nagpapaniwala sa lahat. Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Bumalik siya sa dining hall. Ang lugar na kanina lang ay para sa kanya'y isang paraiso ng pag-ibig. Ngayon ay mukha ng isang malamig na libingan ng kanyang mga pangarap. Nakita niya ang cake server na nahulog sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot. Malamig ang bakal nito sa kanyang nanginginig na kamay. Itinaas niya ito, at sa makintab na talim nito, nakita niya ang sariling refleksyon, isang babaeng umiiyak, isang babaeng wasak ang puso, isang babaeng pinagtaksilan, at sa likod ng mga luhang iyon, may sumilip na ibang emosyon. Isang bagay na madilim, isang bagay na malamig, galit, isang nag-aapoy na galit. Ang tunog ng mga yabag ni Marco papalapit mula sa study room ang pumutol sa malamig na katahimikan, parang isang kidlat na gumising sa nanlalambot na katawan ni Ara. Sa isang iglap, ang nag-aapoy na galit ay naging nagyeyelong determinasyon. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang rumaragasang emosyon sa kanyang dibdib. Inilapag niya ng dahan-dahan ang cake server sa mesa. Ang kamay ay hindi na nanginginig. Itinuwid niya ang kanyang likod. Ipininta niya sa kanyang mga labi ang isang ngiti. Isang ngiti na pakiramdam niya ay gawa sa babasaging salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Paglabas ni Marco, nadatnan siya nitong nakatayo sa tabi ng hapagkainan. Mahal? Nandito ka na pala, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado, na parang walang nangyari. Kanina pa ako may tinatapos na tawag. Sorry, natagalan. Tumingin si Ara sa mga mata nito. Hinahanap ang kahit katiting na bahid ng kasalanan. Wala siyang nakita. Tanging ang imahe lang ng isang mapagmahal na asawa na pagod galing sa trabaho. Isang perpektong aktor. Kung kaya niyang umarte, kaya rin niya. Okay lang, mahal. Alam ko namang busy ka palagi. Sagot ni Ara. Pinipilit na gawing normal at malambing ang kanyang boses. Naghanda ako ng dinner. Happy anniversary. Ngumiti si Marco at lumapit para yakapin siya. Nanigas ang buong katawan ni Ara sa pagdampi ng mga braso nito sa kanyang likod. Ang yakap na dati niyang hinahanap-hanap, ngayon ay parang isang hawla na gawa sa kasinungalingan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nilabanan ang pagnanasang itulak ito palayo. Happy anniversary, mahal. Bulong nito sa kanyang tainga. Umupo sila sa hapagkainan. Ang eksena ay perpekto, parang kinuha mula sa isang pelikula. Ngunit sa ilalim ng lahat, may lason na unti-unting kumakalat. Sinimulan ni Ara ang paghiwa ng steak. Tahimik. Masyadong tahimik. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang subukan ng kanyang kalaban. Sinong kausap mo kanina? Mukhang seryoso, tanong niya sa paraang tila wala lang. Napahinto sa pagkain si Marco at tumingin sa kanya. Si Sir Antonio lang. Yung isa sa mga board member tungkol sa bagong project sa Cebu. Isang mabilis at dekahong sagot. Ganoon ba? Sabi ni Ara. Tumatango na parang naniniwala. Akala ko kasi, narinig ko yung pangalang Kat?
Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Marco. Isang saglit na pagkaalarma, ngunit agad din itong napalitan ng kunot sa noo. Narinig mo kami? Mahal, eavesdropping is not nice. Privacy. Please. Biglang binaliktad nito ang sitwasyon. Siya pa ngayon ang may kasalanan. Hindi sa ganoon. Mabilis na depensa ni Ara. Napadaan lang ako. Hindi ko sinasadya. Napabuntong hininga si Marco na parang siya ang napapagod sa usapan. Si Katrina yon, ang marketing director. Tinatanong ko lang kung na-finalize na ba niya ang presentation para kay Sir Antonio. Trabaho lang, Ara. Huwag mo sanang gawa ng issue. Ang galing. Ang galing niyang magsinungaling. Napakagatlabi si Ara para pigilan ng sarili na sumabog. Ang pagkain sa kanyang bibig ay biglang nawala ng lasa. Parang abo, na dahan-dahan niyang nilulunok. Nakita ni Marco ang pananahimik niya. Bigla itong ngumiti at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit at eleganteng kahon na pelus. Alam ko, sabi nito sa malambing na boses. Alam kong napapabayaan kita nitong mga nakaraang buwan. Hell ang trabaho sa office, kaya sana mapatawad mo ako. Inilapag nito ang kahon sa harap niya. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Sa loob, isang kumikinang na diamond necklace ang bumungad sa kanya. Maganda, mamahalin, at walang anumang kahulugan. Marco, sorry na mahal. Babawi ako. Pangako, sabi nito. At tumayo para isuot ang kwintas sa leeg niya. Naramdaman ni Ara ang lamig ng diamante sa kanyang balat. Kasing lamig ng puso ng lalaking nasa likod niya. Hinalikan siya nito sa pisngi. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Okay? Tayo lang dalawa. Ngumiti lang si Ara. Isang pilit na ngiti. Ang pagkalito at duda ay unti-unting kinakain ang kanyang isipan. Ganoon ba talaga siya? Kahusay na sinungaling? O baka siya ang nababaliw? Baka nga mali lang ang kanyang interpretasyon? Pero malinaw ang narinig niya. I love you, Kat. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Ara. Nakahiga siya sa tabi ni Marco, nagkukunwaring tulog. Bawat paghinga nito ay parang insulto sa kanya. Hinintay niya itong makatulog ng mahimbing. Nang sigurado na siyang tulog na ito, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang cellphone nito mula sa bedside table. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Salamat sa Diyos at alam niya ang password. Call logs. Iniskan niya. Wala. Walang numero ni Katrina. Walang unknown number. Messages. Binuksan niya. Wala rin. Malinis. Masyadong malinis. Alam niya. Alam niyang binura na nito ang lahat. Isang profesional, isang bihasang manloloko. Ibinalik niya ang cellphone at bumalik sa pagkakahiga. Talikod dito. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mapait. Wala siyang ebidensya. Salita niya laban sa salita nito. At sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang respetadong CEO? O ang asawang praning? Habang nakatitig sa dilim, biglang umilaw ang sarili niyang cellphone sa tabi niya. Isang text message mula sa unknown number na tumawag kanina. Dahan-dahan niya itong kinuha at binasa ang mensahe. Maikli lang, mag-ingat ka sa asawa mo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi siya baliw. Hindi niya guni-guni ang lahat. May iba pang nakakaalam. Ang pagdududa ay napalitan ng takot. Isang matinding takot. Hindi na siya nakatulog. Kinabukasan, habang nagtitimpla siya ng kape na halos hindi niya mahawakan dahil sa panginginig, tumunog ang telepono, isang landline call. Sinagot niya ito. Hello? Salazar de Villa Residence. Good morning, ma'am. Nice po naming ipaalam. Ang boses sa kabilang linya ay formal at walang emosyon. Nabitawan ni Ara ang tasa ng kape. Nagkalat ang mainit na likido at mga basag na piraso sa sahig, ngunit hindi niya ito naramdaman.
Ano? Anong nangyari sa papa ko? He suffered a severe heart attack, Mom. Ayon sa nagdala sa kanya, he collapsed right after a very stressful meeting with a certain Mr. Marco de Villa, ang pangalan. Ang pangalan ni Marco. Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang kamay. Ang buong mundo ni Ara ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng wala pang 24 na oras. At sa pagkakataong ito, hindi na lang puso niya ang nakataya, buhay na ng kanyang ama. Ang amoy ng ospital isang pinaghalong amoy ng antiseptic, gamot, at lungkot ang sumalubong kay Ara. Nakatayo siya sa harap ng salamin ng intensive care unit, tila isang estatwa na walang buhay. Sa kabilang gilid ng makapal na salamin, nakahiga ang kanyang ama, si Don Ricardo Salazar. Ang malakas at respetadong haligi ng kanilang pamilya, ngayon ay napapalibutan ng mga makinang walang tigil ang pagtunog at mga tubong nakakabit sa kanyang katawan. Kanina pa siya roon. Hindi niya alam kung gaano katagal. Ang oras ay tila tumigil. Ang tanging naririnig niya lang ay ang sarili niyang mababaw na paghinga at ang pabalik-balik na sinasabi ng doktor sa kanyang isipan. Critical condition. We are doing everything we can, ma'am. Bawat salita ay parang isang dagok na lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang papa, ang kanyang kakampi, ang taong laging nagsasabi sa kanya na siya ang pinakamahalagang yaman nito. Ngayon, inaagaw ito mula sa kanya at alam niya kung sino ang may kasalanan. Biglang may mga brasong yumakap sa kanya mula sa likuran. Pamilyar na amoy. Amoy ng pabango ni Marco. Mahal! Nandito na ako! Bulong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. I came as fast as I could. Kamusta si Papa? Hindi kumibo si Ara. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang buhok. Ang kilos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang nagbibigay ng lason na gumagapang sa kanyang balat. Isang perpektong aktor. The doctor said it's bad. Sabi lang ni Ara. Ang boses ay walang emosyon. Don't worry, mahal. Magiging okay din ang lahat. We'll get him the best doctors. Sabi ni Marco, hinigpitan pa ang yakap. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Sinungaling! Gustong isigaw ni Ara ang salitang iyon. Gusto niyang humarap dito at isampal ang lahat ng kasinungalingan nito. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi pa ito ang tamang panahon. Masyado pa siyang mahina. Habang nakayakap ito, sa gilid ng kanyang mata, nakita niya itong sumulyap sa mamahalin nitong relo. Isang mabilis na sulyap, ngunit sapat na para makita ni Ara. Sapat na para kumpirmahin ang lahat. Hindi ito nag-aalala. Naiinip ito, bumitaw si Marco sa pagkakayakap. Kailangan kong kausapin ang doktor at tatawagan ko ang ilang contact sa States. Baka may mas magaling na espesyalista doon. Muli, ang perpektong kilos ng isang nag-aalalang manugang. Tumangulang si Ara habang pinapanood itong maglakad palayo. Abala na sa cellphone nito. Naiwan siyang mag-isa muli sa kanyang kalungkutan. Napaupo siya sa isa sa mga malamig na upuan sa hallway. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Doon, sa wakas, bumuhos muli ang kanyang mga luha. Tahimik na mga patak ng sakit at desperasyon. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang pagtataksil ng kanyang asawa, ang pagbagsak ng kalusugan ng kanyang ama. Lahat ay kasalanan niya. Masyado siyang naging bulag. Masyado siyang nagtiwala. Biglang may isang pares ng itim na leather shoes ang huminto sa kanyang harapan. Marahil ay isang nurse o doktor lang na dumaan. Ngunit pagkatapos ay may isang tasang papel na dahan-dahang inilapag sa tabi niya. Umangat ang tingin ni Ara. Isang lalaki ang nakatayo roon. Hindi niya ito masyadong kilala, pero pamilyar ang mukha nito. Matangkad, seryoso ang mukha, at may mga matang tila may lungkot na dinadala.
Naalala niya ito yung lalaking madalas niyang makita sa De Villa Holdings. Laging nasa likuran lang ni Marco. Si Luis. Ang sabi nila ay kapatid daw ito ni Marco sa labas. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay pag-unawa. Magpakatatag ka. Sabi lang nito sa isang mahinang boses. Iyon lang. Isang simpleng pangungusap. Ngunit tumagos iyon sa puso ni Ara. Higit pa sa lahat ng magagandang salita at peking yakap ni Marco, ang simpleng kilos ni Luis ang pag-abot ng isang tasa ng maligamgam na tubig at ang dalawang salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Kinuha ni Ara ang tasa. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang nanginginig na mga kamay. Tumango siya bilang pasasalamat. Ngumiti lang ng bahagya si Luis bago ito naglakad palayo. At umupo sa isang upuan sa di kalayuan, binibigyan siya ng espasyo. Pinanood siya ni Ara. Nakita niya ang kaibahan. Ang pag-aalala ni Marco ay maingay at para sa publiko. Ang pakikiramay ni Luis ay tahimik at totoo. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Tumayo si Ara at naglakad papunta sa banyo. Huminto siya sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang sariling refleksyon, isang babaeng maputla ang mukha, magulo ang buhok, at mugto ang mga mata sa kaiiyak. Isang biktima, isang talunan. Ayaw na niya. Mariin niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Tinitigan niya ang babae sa salamin at sa pagkakataong ito, iba na ang nakita niya. Ang sakit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malamig na apoy. Ang desperasyon ay naging determinasyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging biktima. Para sa kanyang ama. Para sa kanilang pamilya. Lalaban siya. Lumabas siya ng banyo na may bagong tindig. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak. Nilapitan niya si Marco na abala pa rin sa pakikipag-usap sa telepono. Hinintay niyang matapos ito. Mahal? Tanong ni Marco. Tila nagulat sa pagbabago ng kanyang aura. Ngumiti si Ara. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat sa pag-aalala mo, mahal. Sabi niya sa isang boses na matamis ngunit may kakaibang bigat. Siguro kailangan na kitang tulungan sa company ngayon na wala si Papa. Nagulat si Marco sa sinabi niya, ngunit agad din itong napalitan ng isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na hindi nito alam na nakikita at naiintindihan na ni Ara. Of course, mahal, sagot nito. Anything for you. Anything for the family. Tumango si Ara. Pinapanatili ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang maskara ay perpekto na. Nagsimula na ang laro. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang magiging taya. Mula sa kanyang mesa sa isang sulok ng open plan office ng De Villa Holdings, pinagmamasdan ni Luis Ilustre si Arabella. 2 linggo na ang nakalipas mula nang makonfine si Don Ricardo. At sa loob ng 2 linggong iyon, isang bagong Ara ang araw-araw na pumapasok sa opisina. Ang dating Ara na kilala niya mula sa malayo mahinhin, laging nakangiti, at may malamyos na aura, ay naglaho na. Ang pumalit dito ay isang babaeng may matalim na titig, kontroladong kilos, at isang ngiti na tila isang pader na hindi kayang pasukin. Pinapanood niya itong maglakad sa pasilyo, magalang na bumabati sa mga empleyado, ngunit ang mga mata nito ay laging alerto. Tila sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Pinapanood niya ito sa mga meeting. Tahimik lang itong nakikinig sa tabi ni Marco, ang perpektong asawang sumusuporta. Ngunit nakikita ni Luis ang mga maliliit na bagay na hindi napapansin ng iba. Ang paraan ng pagguhit nito sa kanyang notepad kapag may sinasabi si Marco na hindi ka panipaniwala. Ang bahagyang paninikip ng kanyang panga kapag si Katrina Romero ang nagsasalita. Alam ni Luis. Hindi, sigurado siya. Alam na ni Ara. Hindi niya sinasadyang malaman ang lahat. Bilang isang ilustre at hindi isang De Villa, palagi siyang nasa anino lang.
Isa lamang siyang project manager sa paningin ng lahat. Ang bastardo na kinupkop lang ng yumaong Don Alejandro de Villa dahil sa awa. Ngunit ang hindi alam ng marami, lalo na ni Marco, ay siya ang pinagkatiwalaan ng kanilang ama. Siya ang sinanay nito sa likod ng mga kamera. Mag-ingat ka sa kapatid mo, Luis, sabi nito sa kanya isang araw. Ilang buwan bago ito pumanaw. Ang ambisyon niya ay parang apoy. Kapag hindi na kontrol, tutupukin niya ang lahat. Kahit ang sarili niya, dahil sa babalang iyon, sinimulan niyang bantayan si Marco. At hindi nagtagal, natuklasan niya ang lahat. Ang relasyon nito kay Katrina, ang mga plano nito para sa Salazar Estates, ang pagmamanipula nito sa lahat ng tao sa paligid niya. Kaya noong gabing iyon, noong anniversary nila, sinubukan niyang magbabala. Siya ang tumawag kay Ara gamit ang isang burner phone, umaasang magigising ito sa katotohanan. Pagkatapos noon, ipinadala niya ang text message. Isang desperadong hakbang, ngunit kailangan niyang gawin. At ngayon, nakikita niya ang bunga nito. Isang babaeng nagising at handa ng lumaban. Ngunit alam niyang hindi nito kaya mag-isa. Huminga ng malalim si Luis. Oras na, kinagabihan, sinundan niya si Ara palabas ng building. Nakita niya itong papunta sa parking lot. Mag-isa. Ito na ang pagkakataon niya. Tinext niya ito gamit ang parehong burner phone. Huwag kang lilingon. Pumunta ka sa coffee shop sa kabilang kalsada, mag-isa ka lang. Nakita niya ang bahagyang pagtigil ni Ara sa paglalakad. Tumingin ito sa cellphone. Hindi ito lumingon. Pagkatapos ng ilang segundo, nagpatuloy ito sa paglalakad. Hindi papunta sa sasakyan nito, kundi papunta sa direksyon na sinabi niya. Matalino. Nauna si Luis sa coffee shop. Pumili ng isang mesa sa pinakasulok na bahagi, malayo sa mga bintana. Maya-maya pa, pumasok si Ara. Iginala nito ang mga mata, at nang makita siya, isang bakas ng pagtataka ang dumaan sa mukha nito. Dahan-dahan itong lumapit at umupo sa tapat niya. Ikaw, sabi ni Ara. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Ikaw ang tumawag. At ang nag-text, tumango si Luis. Ako nga! Tinitigan siya ni Ara ng diretso sa mata, sinusuri, kinikilatis. Bakit? Dahil alam ko ang mga plano ni Marco. Diretsong sagot ni Luis. At ayokong makita kang masira niya. Tulad ng pagsira niya sa ibang bagay na mahalaga sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Huli na yata. Halos sira na ako. Hindi pa, giit ni Luis. Nagsisimula ka pa lang. Nakikita ko sa mga mata mo. Katahimikan. Tanging ang mahinang tunog ng musika at usapan mula sa ibang mesa ang maririnig. Bakit mo ako tinutulungan? Kapatid mo siya. Tanong ni Ara, puno ng pagdududa. Huminga ng malalim si Luis. Ito ang parte na mahirap, ang pagbubukas ng sarili niyang mga sugat. Hindi kami pareho ng ina-Ara. Pagsisimula niya, ang ina ko ang nauna sa buhay ng ama namin. Ngunit mas mayaman ang pamilya ng ina ni Marco. Para sa negosyo, pinili ni Don Alejandro ang ina ni Marco. Lumaki ako na laging itinuturing na segunda mano, isang pagkakamali na kailangang itago. Si Marco, mula pagkabata, tiningnan ako hindi bilang kapatid, kundi bilang isang karibal, isang banta sa kanyang mana. Tumingin si Luis sa malayo. Minahal ko ang ama namin at ipinangako ko sa kanya na proprotektahan ko ang legacy niya, ang De Villa Holdings. Ngunit ang ginagawa ni Marco ngayon, hindi ito ang pinangarap ng ama namin. Kasakiman ito. Ibinalik niya ang tingin kay Ara. Ang ginagawa niya sa pamilya mo, ginawa na niya sa pamilya natin at kailangan na itong matigil. Nakikinig lang si Ara, ang mukha ay hindi mabasa. Ang kanyang pagdududa ay naroon pa rin. Natural lang iyon. May kinuha si Luis mula sa kanyang briefcase.
isang folder. Dahan-dahan niya itong itinulak sa gitna ng mesa. Ano yan? Tanong ni Ara. Buksan mo. Binuksan ni Ara ang folder. Sa loob, naroon ang kopya ng isang bank transaction. Isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa isang account ng De Villa Holdings papunta sa isang offshore account. Ang pangalan sa offshore account, Katrina Romero. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ito na. Isang matibay na ebidensya. Paano? May mga kaibigan ng ama ko sa loob ng bangko. Mga taong mas may tiwala sa akin kaysa kay Marco. Paliwanag ni Luis. Ito ay isa pa lang sa marami. Pero kailangan ko ng tulong mo para makuha ang iba pa. Ikaw, ang asawa niya. Ikaw ang may access sa bahay. Sa mga personal niyang gamit. Isinara ni Ara ang folder. Tinitigan niya si Luis ng matagal. Ang katahimikan ay halos 1 minuto. Sa wakas, nagsalita siya. Ano ang kailangan mong gawin ko? Ngumiti si Luis sa unang pagkakataon. Isang maliit, ngunit totoong ngiti. Kailangan mong magtiwala sa akin. Nakatitig pa rin si Ara sa kanya. Ang kanyang isip ay malinaw na nag-iisip. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Isang tango lang, ngunit para kay Luis, iyon na ang pinakamalakas na oo na narinig niya. May isang paraan para mabawi ang lahat, sabi ni Luis. Ang boses ay seryoso na ngayon, pero kailangan mong magtiwala sa akin ng buo. At handa ka bang makita ang totoong halimaw sa likod ng maskara ni Marco? Hindi kumurap si Ara. Matagal ko nang nakikita. Sagot niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Panahon na para makita rin ito ng buong mundo. Ang susi na ibinigay ni Luis ay malamig sa palad ni Ara. Isang ordinaryong susi, ngunit para sa kanya, ito ang susi sa katotohanan. Isang maliit na apartment sa Makati, sabi ni Luis sa kanya kanina bago sila maghiwalay. Walang nakakaalam nito. Dito tayo magkikita. Dito tayo magpaplano. Gabi na. Si Marco ay may business dinner na naman, isang kasinungalingan na alam na ni Ara ang tunay na kahulugan. Ito ang perpektong pagkakataon. Pagpasok ni Ara sa apartment, ang una niyang napansin ay ang kaayusan. Simple lang ang mga gamit. Isang sofa, isang maliit na mesa, at isang bookshelf. Ngunit ang isang pader ay puno ng isang malaking corkboard. Nakakalat dito ang mga litrato ni Marco, ni Katrina, mga pangalan ng kumpanya, at mga linya na nagdudugtong sa bawat isa. Para itong isang war room, at sa gitna ng lahat, isang malaking tanong na nakasulat sa pulang marker. Ano ang endgame? Matagal ko na itong sinimulan, sabi ng boses ni Luis mula sa likuran niya. Napatalong sa gulat si Ara. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Sorry, sabi ni Luis. Ayoko lang mag-iwan ng bakas kaya hindi ako gumagamit ng doorbell. Tumingin si Ara pabalik sa corkboard. Ilang taon mo nang ginagawa ito? Mula nang mamahala si Marco sa kumpanya. May naramdaman na akong mali sa mga desisyon niya. Masyadong agresibo. Ipinakita ni Luis sa kanya ang isang laptop na nasa mesa. Ang unang hakbang natin ay kailangan nating makakuha ng access sa personal computer niya sa bahay. Doon nakatago ang mga hindi opisyal na transaksyon. Paano? May password iyon at laging nakalock, sabi ni Ara. Alam ko. Sagot ni Luis. At iniabot sa kanya ang isang maliit na USB flash drive. Hindi ito ordinaryong USB. Isa itong cloning device. Isaksak mo lang ito sa computer niya. Kahit 1 minuto lang. Kokopyahin nito ang lahat ng mahahalagang files, kahit ang mga deleted na, at huhulaan nito ang password niya base sa mga common keywords na ginagamit niya. Kinabahan si Ara. Paano kung mahuli niya ako? Tinitigan siya ni Luis, ang mga mata ay seryoso. Kailangan mong maging maingat. Gawin mo kapag tulog na siya o kapag nasa banyo siya. Kalkulado dapat ang bawat galaw, Ara.
Ang gabing iyon ay isa sa mga pinakakakabang gabi sa buhay ni Ara. Hinintay niyang maligo si Marco. Habang naririnig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo, dahan-dahan siyang pumasok sa study room nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasaksak ang USB sa laptop ni Marco. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang tunog ng tibok ng kanyang puso ay napakalakas, na akala niya ay maririnig hanggang sa kabilang kwarto. Pagkatapos ng eksaktong 1 minuto, isang maliit na ilaw sa USB ang kumurap, tapos na. Mabilis niya itong tinanggal at itinago sa kanyang bulsa, ilang segundo bago bumukas ang pinto ng banyo. Sa mga sumunod na gabi, naging ganito ang kanilang routine. Hihintayin ni Ara na makatulog si Marco bago siya dahan-dahang lilipat sa apartment ni Luis. Doon, magdamag silang magkasamang sinusuri ang mga data na nakuha nila. Nakita nila ang lahat, mga email sa pagitan ni Marco at Katrina, hindi lang tungkol sa kanilang relasyon, kundi tungkol sa detalyadong plano kung paano unti-unting sasairin ang pondo ng Salazar Estates sa pamamagitan ng joint venture project. Mga spreadsheet ng mga bank account sa ilalim ng mga pekeng pangalan, isang buong network ng kasinungalingan. Sa mga gabing iyon, hindi lang mga sekreto ni Marco ang natuklasan ni Ara, natutuklasan din niya ang isang bagong bahagi ng kanyang sarili at isang bagong pagtingin kay Luis. Hinangaan niya ang talino nito. Kaya nitong ipaliwanag ang pinakakomplikadong financial statement sa paraang maiintindihan niya. Nakita niya ang dedikasyon nito, ang pagnanasa nitong itama ang mga mali, hindi para sa sarili niya, kundi para sa legasiya ng kanilang ama. At nakita niya ang kabutihan nito. Isang gabi, sa sobrang pagod, hindi na malayan ni Ara na nakatulog na pala siya habang nakasandal sa sofa. Nagising siya nang maramdaman ang isang bagay na mainit na ipinatong sa kanyang mga balikat. Isang kumot, nakita niya si Luis na bumabalik sa upuan nito, nagpapatuloy sa pagtatrabaho na parang walang nangyari. Sa isa pang pagkakataon, habang pinag-aaralan nila ang isang mahirap na kontrata, napabuntong hininga si Ara. Hindi ko akalaing ganito pala kasama si Marco, ang lalaking pinakasalan ko. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Hindi nagsalita si Luis. Lumapit lang ito at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Isang simpleng hawak, ngunit puno ito ng suporta, puno ng pag-unawa. Sa gabing iyon, habang nag-aayos sila ng mga papeles, aksidenteng nagkadikit ang kanilang mga balikat. Pareho silang natigilan. Isang kuryente ang dumaloy sa katawan ni Ara. Tumingin siya kay Luis at nakita niyang nakatitig din ito sa kanya. Sa mga mata nito, may nakita siyang emosyon na hindi niya pa nakikita dati. Isang bagay na malalim, isang bagay na matagal nang itinatago. Bumilis ang tibok ng puso ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kaba o takot. Iba ito. Isang bagay na halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam. Biglang tumunog ang cellphone ni Luis. Binasag ang sandali. Tumingin ito sa screen at agad na sumeryoso ang mukha. Kailangan nating bilisan, sabi nito. Nalaman ko mula sa kontak ko na may ilalabas na bagong kontrata si Marco sa susunod na board meeting. Isang kontrata na magbibigay sa kanya ng full control sa joint venture. Ibig sabihin, malapit na niyang isagawa ang final na plano niya. Sabi ni Luis, ang boses ay mababa at seryoso. Itinuro niya ang isang lumang folder na nakatago sa ilalim ng mesa. Kailangan na nating hanapin ang orihinal na kontratang pinirmahan ng mga ama natin. Binuksan nila ang folder. Naroon nga ang kopya ng kontrata. Pahina por pahina binasa nila ito. Walang mali. Isang standard na kasunduan. Ngunit napansin ni Luis ang isang bagay. Teka, sabi niya, habang paulit-ulit na binabasa ang huling pahina. Parang may kulang.
Iba ang font ng page number sa huling pahinang ito kumpara sa mga nauna. Tinitigan nilang dalawa ang dokumento. Ang puso ni Ara ay nagsimulang kumabog muli. Ngunit ngayon, ito ay dahil sa pag-asa at pananabik. Ito na siguro ang hinahanap natin, sabi ni Luis. Ang kontratang nilagdaan ng mga ama natin. Pero may isang clause dito na hindi ko maintindihan at parang may nawawala. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Luis, parang isang sirang plaka. Kahit pagkatapos nilang maghiwalay ni Ara ng gabing iyon, habang mag-isa siyang nagmamaneho sa tahimik na lansangan ng Maynila, hindi niya maalis sa isip ang kontrata. Ang kakaibang font sa huling pahina. Ang pakiramdam na may isang piraso ng puzzle na hindi pa rin nila nahahanap. Pumasok siya sa kanyang sariling apartment at umupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng kanyang bintana. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na hinuhukay ang mga alaala ng kanyang ama. Si Don Alejandro de Villa. Hinahanap niya ang kahit anong senyales, kahit anong pahiwatig, at doon, isang imahe ang malinaw na nabuo sa kanyang isipan. Isang hapon, sa malawak na library ng kanilang mansyon, ilang linggo bago pumanaw ang kanyang ama. Naglalaro sila ng chess. Ang negosyo, Luis, ay parang chess, sabi ni Don Alejandro. Ang mga mata ay nakatuon sa chessboard. Kailangan mong mag-isip ng ilang hakbang na nauuna sa kalaban mo. At kung minsan, ang pinakamahalagang piyesa ay hindi ang reyna o ang hari, kundi ang isang pawn na tahimik na naghihintay sa tamang oras para umatake. Hindi niya naintindihan noon ang lalim ng mga salitang iyon. Ngunit may kasunod pa ito. Tumingin sa kanya ang ama. Ang mga mata nito ay seryoso at may bahid ng lungkot. Anak, ang tiwala ay parang salamin. Minsan lang mabasag, hindi na maibabalik. Kaya sa lahat ng kasunduan, laging mag-iwan ng isang pinto para sa iyong sarili. Isang safety net para sa mga panahong ang tiwala ay nabasag na. Isang safety net. Biglang dumilat si Luis. Parang isang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Iyon na iyon. Ang huling pahina ng kontrata, ang kopya na hawak nila, ay hindi ang buong katotohanan. Sino ang pagkakatiwalaan ng kanyang ama ng isang napakahalagang sikreto? Isa lang ang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Ang taong laging nasa tabi ng kanyang ama, Attorney Damian Sandoval. Kinabukasan, magkasama sila ni Ara na tumungo sa bahay ni Attorney Sandoval, isang matandang abogado na matagal nang retirado. Sa loob ng library ng matanda, na amoy luma at mamahaling papel, ipinaliwanag ni Luis ang lahat. Ang bawat natuklasan nila, ang bawat hinala. Tahimik lang na nakikinig si Attorney Sandoval. Ang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa, ang mukha ay hindi mabasa. Nang matapos si Luis, isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ng matandang abogado si Ara, na para bang sinusuri nito ang lalim ng kanyang pagkatao. Alam ko, sa wakas, ay sabi nito, alam kong darating ang araw na ito. May bilin sa akin ang iyong ama, Luis. Tumayo ang matanda at lumapit sa isang malaking aparador na gawa sa kahoy. May kinuha itong isang maliit na susi mula sa kanyang leeg at binuksan ang isang nakatagong safe. Mula sa loob, kinuha niya ang isang kulay abong folder na may selyo pa. Bago siya pumanaw, ibinigay niya ito sa akin, sabi ni Attorney Sandoval. Ang sabi niya, Damian, itago mo ito, huwag mong ibibigay kanino man. Maliban kung si Luis na mismo ang humingi sa iyo at kasama niya ang taong karapat-dapat pagbigyan nito. Tumingin ang abogado kay Ara. Sa tingin ko kayo na nga iyon. Inilapag niya ang folder sa mesa. Parang huminto ang paghinga ni na Ara at Luis. Nanginginig ang kamay ni Ara habang inaabot ang folder at maingat na binubuksan ito.
Naroon ang orihinal na kontrata. Binasa nila ito, pahina por pahina, hanggang sa marating nila ang huling bahagi, ang signature page. At sa ilalim ng mga pirma ni na Don Alejandro de Villa at Don Ricardo Salazar, may isang maliit na seksyon na halos hindi mapansin, na may titulong Addendum Clause 7B, The Morality Clause. Binasa ito ni Ara ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong gulat at pag-asa sa kaso ng paghihiwalay ng kasal sa pagitan ni na Marco de Villa at Arabella Salazar na dulot ng napatunayang pagkakasala ng pangangalo niya o adultery mula sa panig ni G. Marco de Villa, 70%, 70% ng kabuuang shares ng De Villa Holdings sa joint venture project na ito ay kusang loob na ililipat sa pagmamay-ari ng Salazar Estates sa simbolikong halaga na ₱1. ₱1 na tahimik ang buong silid. Napatingin si Ara kay Luis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at nagsisimula ng mamasa. Si Luis naman ay nakatingin sa kontrata. Isang ngiti ng tagumpay ang unti-unting nabubuo sa kanyang mga labi. Ito ang safety net. Ito ang pawn na magiging reyna. Isang henyong patibong na inihanda ng kanilang mga ama. Hindi napigilan ni Ara ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha ng pasasalamat. Pasasalamat sa kanyang ama na inisip ang kanyang kapakanan at sa ama ni Luis na may ginintuang puso. Hindi lang ito para sa pamilya ko, sabi ni Ara. Ang boses ay basag. Para din ito sa hustisya para sa ama mo, tumango si Luis. At sa sandaling iyon, isang mas malalim na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Hawak na nila ang sandata. Ang sandatang wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Marco. Habang naglalakad sila palabas ng opisina ng abogado, pakiramdam nila ay kaya na nilang harapin ang lahat. Puno sila ng pag-asa. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Ara, isang video call mula kay Marco. Nagkatinginan sila ni Luis bago niya ito sinagot. Bumungad sa screen ang mukha ni Marco, seryoso at malamig. At pagkatapos, iginalaw nito ang kamera. Nakatutok ito sa isang silid sa ospital, sa kama kung saan nakahiga ang kanyang ama, walang malay. At sa tabi nito, nakatayo si Katrina, may hawak na isang heringgilya. Ang matulis na dulo nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang pag-asa sa dibdib ni Ara ay biglang napalitan ng nagyeyelong takot. Nanigas ang kanyang katawan. Ang folder na hawak niya, na kanina lang ay simbolo ng kanilang tagumpay, ay biglang bumigat na parang isang bloke ng semento. Naglalaro ka ba sa likod ko, mahal? Tanong ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Isang maling galaw. Mamamaalam na tayo sa mahal nating papa. Ang mundo ni Arabella ay gumuho sa isang iglap. Ang imahe sa screen ng kanyang cellphone, ang walang malay niyang ama, ang malamig na ngiti ni Katrina. Ang kumikinang na heringgilya ay tila isang bangungot na nagkatotoo. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay parang naging yelo. Ang folder na hawak niya, na kanina lang ay simbolo ng kanilang tagumpay, ay biglang naging isang walang silbing piraso ng papel. Ano? Anong ginagawa ninyo? Ang nanginginig na tanong ni Ara. Ang boses ay halos hindi marinig. Sa kabilang linya, isang mahinang tawa ang narinig niya mula kay Marco. Relax, mahal. Wala pa naman kaming ginagawa. Pa. Pero alam mo, ang potassium chloride ay mabilis lang ang epekto. Isang tulak lang, aakalain ng lahat na isa na namang atake sa puso. Napaka-convenient, hindi ba? Napahawak si Luis sa braso ni Ara. Huwag kang maniwala, Ara. Pananakot lang yan. Bulong nito, ngunit hindi ito narinig ni Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang banta sa buhay ng kanyang ama. Ano ang gusto mo, Marco? Tanong ni Ara. Ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Pera? Posisyon?
Ibibigay ko. Huwag mo lang sasaktan ang papa ko. Shh! Sabi ni Marco na parang kumakausap ng isang bata. Hindi ganoon kadali. Alam kong may ginagawa kayo ni Luis. Akala ninyo hindi ko alam? Nakikita ko ang mga tinginan ninyo. Nakikita ko ang mga lihim ninyo. Naramdaman ni Ara na parang nasusuka siya. Pinapanood sila ni Marco ang buong panahon. Pumunta ka sa safe house ninyo ngayon. Utos nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Dalhin mo ang laptop at sisirain mo ang lahat. Bawat papel, bawat file, lahat. I-video call mo ako kapag nandoon ka na para mapanood ko. Marco, huwag. May 10 minuto ka para mag-isip, Ara. Pagkatapos noon, ituturok na ni Kat ito at ibinaba nito ang tawag. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Tumama ito sa semento ngunit hindi man lang siya napalingon. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ara, makinig ka sa akin, sabi ni Luis. Hinawakan siya sa magkabilang balikat. Hindi niya gagawin yon. Masyadong delikado para sa kanya. Bluff lang yon. Umiling si Ara. Ang mga mata ay walang buhay. Hindi, Luis. Kilala ko siya. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Halimaw siya. Tumingin siya kay Luis. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Hindi ko kayang isugal ang buhay ni Papa. Hindi ko kaya. Walang nagawa si Luis kundi ang sundan siya pabalik sa sasakyan. Ang biyahe papunta sa safe house ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay parang isang hakbang papalapit sa kanilang sariling bitayan. Pagdating nila sa apartment, ang lugar na minsan ay naging simbolo ng kanilang pag-asa ay tila isa ng libingan. Ang corkboard na puno ng kanilang mga plano ay parang isang malaking pangungutya sa kanilang kabiguan. Huminga ng malalim si Ara. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang laptop. Gagawa siya ng isang huling video call. Pag-angat ng mukha ni Marco sa screen, nakita ni Ara ang ngiti sa mga labi nito, isang ngiti ng isang demonyong nag-e-enjoy sa kanyang tagumpay. Good! Nakinig ka, sabi ni Marco. Ngayon, ipakita mo sa akin ang lahat ng papel, lahat ng folder na nakuha ninyo. Nanginginig na itinutok ni Ara ang kamera sa mesang puno ng mga dokumento, kasama na ang orihinal na kontrata na naglalaman ng morality clause. Gusto kong makitang sinusunog mo ang lahat ng yan. Isa-isa. Utos ni Marco. Pero, paano? Maghanap ka ng paraan. Sigaw nito. Gamitin mo ang basurahan na metal. Walang imik na kinuha ni Ara ang metal na basurahan. Kumuha siya ng lighter mula sa drawer ng kusina. Bawat piraso ng papel na sinusunog niya ay parang isang piraso ng kanyang pagkatao na winawasak. Ang apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata na wala ng luha, tanging isang malamig na kawalan ng pag-asa. Pinanood niya ang morality clause, ang kanilang huling alas, na maging abo. Magaling, sabi ni Marco. Ngayon, ang laptop, itinutok ni Ara ang kamera sa laptop. Buksan mo ang folder na hustisya, sabi ni Marco. May halong pangiinsulto sa tono. Nakikita mo lahat ng files? Gusto kong panoorin kang i-delete ang lahat. Ngayon na, isa-isang pinindot ni Ara ang delete button. Ang mga pangalan ng file bank, transfers, XLSX, Katrina, emails, DocX, offshore, accounts, PDF, ay naglalaho sa kanyang harapan. Ang bawat paglaho ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Hindi pa tapos, sabi ni Marco. Ngayon, i-reformat mo ang hard drive. Siguraduhin mong walang matitira. Nakatayo lang si Luis sa isang sulok. Ang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Ang mga panga ay nagngangalit. Isang leon na walang magawa, napipilitang panoorin ang pagsuko ng kanyang reyna. Gusto niyang sumigaw,
Gusto niyang agawin ang laptop, ngunit alam niyang isang maling galaw lang niya ay katapusan na ng ama ni Ara. Sinunod ni Ara ang huling utos. Pagkatapos ng ilang minuto, ang screen ng laptop ay naging blanko, handa na para sa isang bagong simula. Isang simula na wala na sila. Perfect, sabi ni Marco. Ibinalik nito ang kamera sa sarili. Si Ara, mas madali kapag sumusunod ka. Ganyan dapat ang isang mabuting asawa. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Nakatulala lang si Ara sa itim na screen ng kanyang cellphone. Tapos na, talo na sila. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay naging abo at mga blankong data. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marco. Binuksan niya ito, "Good girl. Maghanda ka para sa anniversary party ng company." Doon, opisyal nang magiging akin ang lahat. Ang cellphone ay dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang huling sinulid ng kanyang lakas ay naputol na. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at doon, sa sahig ng kanilang nawasak na pag-asa, sa gitna ng mga abo ng kanilang mga ebidensya, gumuho si Arabella. Napahagulgol siya ng malakas, isang iyak ng isang taong nawalan na ng lahat. Isang iyak ng isang pusong tuluyan ng nadurog. Ang amoy ng sunog na papel ay nanunuot sa hangin. Isang mabigat na paalala ng kanilang kabiguan. Nakatayo si Luis sa gitna ng apartment. Pinagmamasdan ang resulta ng kanilang pagkatalo. Ang mga abo sa loob ng metal na basurahan. Ang blankong screen ng laptop. At sa sahig, si Arabella nakaupo. Yakap ang sariling mga tuhod. Ang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Bawat tunog ng kanyang pag-iyak ay parang isang patalim na tumatarok sa puso ni Luis. Naramdaman niya ang isang pamilyar na galit na umaakyat sa kanyang lalamunan, ang galit na matagal na niyang itinatago para kay Marco. Ngunit ang galit ay hindi makakatulong sa kanila ngayon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ara. Ang kanyang mga yabag ay maingat na parang lumalakad sa ibabaw ng napakanipis na yelo. Lumuhod siya sa harap nito. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng sakit nang bahagyang humupa ang pag-iyak nito at napalitan ng mga tahimik na hikbi. Doon lang siya nagsalita. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. "Tumingin ka sa akin, Ara." Dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay pula at namamaga. Walang anumang bakas ng pag-asa. "Wala na, Luis." Bulong nito. "Talo na tayo. Sinira ko ang lahat." Umiling si Luis. Dahan-dahan niyang dinukot ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, itim na USB flash drive. Inilapag niya ito sa nanginginig na palad ni Ara. Napatingin si Ara sa USB, pagkatapos ay sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagkalito. "Ang kapatid ko ay mayabang, Ara. At sakim. Pero higit sa lahat, predictable siya." Paliwanag ni Luis. Ang boses ay matatag. "Alam kong gagawin niya ang lahat para takutin ka. Alam kong gagamitin niya ang papa mo laban sa'yo. Kaya naghanda ako." Ikinuwento niya. Noong gabing una nilang nakuha ang data mula sa laptop ni Marco, hindi niya agad sinabi kay Ara. Ngunit gumawa siya ng 3 kopya. Ang isa ay nasa USB, na hawak nito ngayon. Ang isa ay naka-upload sa isang secure cloud server. At ang pangatlo ay nasa kamay ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. "At ang kontrata?" tanong ni Ara. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagsisimulang sumilay sa kanyang mga mata. "Nakita ko! Naging abo ito. Ang sinunog mo ay isang kopya na ipinagawa ko kay Attorney Sandoval kanina," sagot ni Luis. "Ang orihinal." At may kinuha siyang isang folder mula sa ilalim ng sofa cushion kung saan niya ito itinago ay ligtas. Napatitig si Ara sa folder, pagkatapos ay sa USB, at sa wakas, sa mga mata ni Luis. Nakita niya roon hindi lang ang talino ng isang strategist, kundi ang pag-aalaga ng isang taong hindi siya kailanman iniwan.
Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Ara, sabi ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa. Ang mga salitang iyon, mas mabisa pa kaysa sa anumang ebidensya, ang tuluyang nagpabalik ng lakas ni Ara. Tumayo siya. Ang mga tuhod ay medyo nanginginig pa, ngunit ang kanyang likod ay tuwid na. Kinuha niya ang USB mula sa kanyang palad at mahigpit itong hinawakan. Ano ang plano? Tanong niya. Ang boses ay hindi na basag kundi matatag na. Ngumiti si Luis. Ito ang Ara na hinintay niyang bumalik. Sa mga sumunod na oras, ang apartment na naging saksi sa kanilang pagkatalo ay naging sentro ng kanilang huling opensiba. Inilatag ni Luis ang kanyang plano, isang plano na mas matapang at mas mapanganib kaysa sa nauna. Ang anniversary party ng De Villa Holdings, sabi ni Luis, habang iginuguhit ang layout ng venue sa isang pirasong papel. Iyon ang magiging entablado niya. Kaya doon din natin siya wawasakin. Sa harap ng lahat, ang plano ay simple sa konsepto, ngunit komplikado sa execution. Habang si Marco ay nasa entablado, magbibigay ng kanyang talumpati ng tagumpay, ipapalabas nila sa malaking screen sa likod nito ang lahat ng ebidensya, ang mga email, ang mga bank transfer, ang video ng pag-uusap nila kanina kung saan malinaw ang banta nito sa buhay ni Don Ricardo. At ang huling alas, sabi ni Luis, ay hindi ang video. Ito ay isang tao. Tumingin siya kay Ara, si Attorney Sandoval. Nakausap ko na siya, sasama siya sa atin. Sa tamang oras, aakyat siya sa entablado, hawak ang orihinal na kontrata at ipapaliwanag niya sa lahat ang morality clause. Huminga ng malalim si Ara. Isang pampublikong pag-aalipusta. Ang pinakamasakit na paraan para pabagsakin ang isang taong tulad ni Marco na nabubuhay sa imahe at reputasyon. Paano ang papa ko? Paano kung saktan niya talaga? Tanong ni Ara. Ang takot ay naroon pa rin. Hindi na niya magagawa. Sagot ni Luis. Pumayag si Attorney Sandoval na tulungan tayo sa isang kondisyon, na maglalagay tayo ng sarili nating security sa labas ng kwarto ni Don Ricardo. Nakadeploy na sila ngayon. Hindi na makakalapit si Katrina o sinuman. Lahat ay naisip na niya. Bawat anggulo, bawat posibleng problema. Hinawakan ni Luis ang kamay ni Ara. Ito na ang huling laban, Ara. Magiging madugo, magiging pangit. Pero sa dulo, makakamit natin ang hustisya. Tumingin si Ara sa mga mata ni Luis. Nakita niya ang sariling determinasyon na nasasalamin doon. Tumango siya. Panahon na para malaman ng lahat kung sino ang tunay na De Villa. Sabi niya, inuulit ang mga salita ni Luis noon. Ngunit ngayon ay may bago ng kahulugan. Ang gabi ng party ay dumating. Sa kanilang mansyon, habang nag-aayos si Ara, lumapit si Marco. Nakaelegante itong suit. Ang mukha ay masayang-masaya. You look beautiful, mahal. Sabi nito. Hinaplos ang kanyang pisngi. Tonight is a big night for us, for our family. Ngumiti si Ara, isang matamis ngunit nakakakilabot ng ngiti. Yes, Marco. A very, very big night. Pumunta siya sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng isang kulay pulang bestida, ang kulay ng tapang, ng pag-ibig, at ng dugo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa sahig. Ito ay isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Luis, handa na ako. Ikaw? Nagtipasyaran Jisago. Ipinanganak akong handa. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato, ang bulungan ng mga usapang negosyo, at ang malambing na tugtog ng isang string quartet ay naghahalo sa hangin para sa lahat
Ito ay isang gabi ng selebrasyon ng ika-25 anibersaryo ng De Villa Holdings. Ngunit para kay Arabella, ito ang gabi ng paghuhukom. Nakatayo siya sa tabi ni Marco malapit sa entablado. Hawak ang isang baso ng champagne na hindi niya iniinom. Bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bumabati ay isang perpektong pag-arte. Bawat paghawak ni Marco sa kanyang baywang ay parang isang pagdampi ng apoy, ngunit hindi niya ipinapahalata ang kanyang pagkasuklam. Sa kabilang dako ng ballroom, nakita niya si Luis na nakatayo malapit sa technical booth. Nagkukunwaring isa sa mga staff. Nagtama ang kanilang mga mata, isang bahagyang tango mula kay Luis, ang nagsilbing senyales handa na ang lahat. Sa isang sulok, nakaupo ng tahimik si Attorney Sandoval. Ang kanyang presensya ay halos hindi napapansin, parang isang bombang naghihintay ng tamang oras para sumabog. Biglang tumahimik ang lahat nang umakyat sa entablado ang MC. Ladies and gentlemen, isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang utak at puso ng De Villa Holdings, ang walang iba kundi ang ating butihing CEO, Mr. Marco De Villa. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Hinalikan ni Marco si Ara sa pisngi. "Wish me luck, mahal." Bulong nito. Puno ng kayabangan. "You don't need it," sagot ni Ara. Ang mga salita ay may dobleng kahulugan. Umakyat si Marco sa entablado. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw. Ngumiti siya sa mga manonood. Isang ngiti ng isang haring kontento sa kanyang nasasakupan. Sa malaking LED screen sa likod niya, ang logo ng De Villa Holdings ay buong pagmamalaking nakadisplay. "Magandang gabi sa inyong lahat." Pagsisimula ni Marco. "Tonight, we celebrate not just 25 years of excellence, but a new beginning. Isang bagong kabanata para sa De Villa Holdings." Nagsimula siyang magsalita tungkol sa tagumpay, integridad, at pangarap. Bawat salita ay isang kasinungalingan na nagpapainit ng dugo ni Ara. "And this new chapter," patuloy ni Marco, "is made possible by the merging of two great families. Kaya naman, ikinagagalak kong i-anunsyo sa inyo ngayong gabi ang formal at kabuuang pagsasanib ng Salazar Estates sa ating kumpanya." Muling umugong ang palakpakan. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang boses na pumutol dito. Hindi ako sa ngayon diyan. Ang boses ni Ara. Malinaw, matatag, at puno ng awtoridad. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa paanan ng entablado. Natigilan si Marco. Ang ngiti ay biglang naglaho sa kanyang mukha. "Ara, what are you doing?" tanong nito. "Sinasabi ko lang ang totoo, Marco," sabi ni Ara. At tumingin siya kay Luis, isang tango. Sa isang iglap, ang logo ng De Villa Holdings sa malaking screen ay naglaho. Ang pumalit dito ay isang kopya ng email. Isang email mula kay Marco para kay Katrina. Ang subject, "Our Paradise." Ang nilalaman, ang detalyadong plano nila kung paano unti-unting kukunin ang pera mula sa Salazar Estates. Isang malakas na hiyawan ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. "Ano to? Anong kalokohan to?" Sigaw ni Marco, lumingon sa tech booth. Ngunit huli na ang lahat. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga ebidensya. Ang mga bank transfer papunta sa offshore account ni Katrina. Ang mga litrato nila na magkasama sa isang pribadong resort. At ang pinakamatindi sa lahat, ang video ng pag-uusap nila noong isang araw. Malinaw na narinig ng buong ballroom ang boses ni Marco. Isang maling galaw. "Mamamaalam na tayo sa mahal nating papa." Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malaking iskandalo na. Ang mga kamera ng media na naroon ay nagsimulang mag-flash.
Nakita ni Ara si Katrina na sinusubukang tumakas sa gilid na pinto, ngunit hinarang na ito ng dalawang security guard na inupahan ni Luis. Mga kasinungalingan. Gawa-gawa lang lahat yan. Desperadong sigaw ni Marco. Sinisiraan niya ako dahil gusto niyang makuha ang kumpanya. Talaga ba, Marco? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay malamig. Kung ganoon, baka kilala mo ang taong ito. Sa hudyat na iyon, tumayo si Attorney Sandoval at dahan-dahang umakyat sa entablado, hawak ang orihinal na kontrata. Magandang gabi, sabi ng matandang abogado sa mikropono. Ako si Attorney Damian Sandoval, ang dating punong abogado ng De Villa Holdings. Ang hawak ko ngayon ay ang orihinal na kontrata na pinirmahan ni na Don Alejandro De Villa at Don Ricardo Salazar. Namutla si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ayon sa Addendum Clause 7B ng kontratang ito, patuloy ni Attorney Sandoval isang morality clause sa sandaling mapatunayan ang pangangalo niya ni G. Marco De Villa, 70% ng shares ng De Villa Holdings sa joint venture ay automatikong malilipat sa Salazar Estates. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Pagkatapos, ay parang isang bombang sumabog. Ang lahat ay nagkagulo. Napasigaw si Marco sa galit. Sinugod niya si Ara. Hayop ka! Papatayin kita. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang na sa kanya si Luis. Sa unang pagkakataon, nagharap ang magkapatid. Tapos na ang laro mo, Marco? Sabi ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng galit na matagal na niyang kinimkim. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. Habang isinasakay si Marco sa police car, lumingon ito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, nakatitig kay Ara. Hindi natinag si Ara. Tinitigan niya ito pabalik. Hindi na may takot kundi may awa. At sa huling pagkakataon, nagsalita siya. Tapos na ang laro. Marco, 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas sa mukha ni Arabella ay may dalang amoy ng alat ng dagat at ng kalayaan. Nakatayo siya sa veranda ng kanilang rest house sa Batangas. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa karagatan. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas, at lila, isang perpektong obra na tila ipininta para sa kanya. Maraming nagbago sa loob ng 6 na buwan. Ang iskandalo sa anniversary party ng De Villa Holdings ay naging laman ng balita sa loob ng maraming linggo. Si Marco at Katrina ay kapwa na haharap sa maraming kaso mula sa adultery at business fraud hanggang sa attempted murder. Ang imperyong binuo ni Marco mula sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Sa ilalim ng pamumuno ni Luis, na pormal ng kinilala ng board bilang bagong CEO, ang De Villa Holdings ay unti-unting bumabangon. Ngunit si Ara, pagkatapos ng lahat, ay pinili ang ibang landas. Ginamit niya ang kapangyarihang ibinalik sa kanya ng morality clause para ihiwalay ang Salazar Estates at muling itayo ito mula sa simula. Naging abala siya. Sa araw, nasa opisina siya, hindi bilang isang asawa sa anino ng isang CEO, kundi bilang ang pangulo ng sarili niyang kumpanya. Bawat desisyon, bawat pirma ay kanya. Natagpuan niya ang isang lakas sa kanyang sarili na hindi niya alam na taglay niya pala. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga papeles sa kanyang opisina, may kumatok. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Don Ricardo Salazar. Nakangiti habang itinutulak ang sarili nitong wheelchair. Mukhang mas magaling ka pa sa akin, anak. Biro nito. Tumakbo si Ara para yakapin ito. Papa, akala ko ba dapat nagpapahinga ka? Paano ako magpapahinga kung alam kong ang nag-iisa kong prinsesa ay nagiging isang reyna na? Sabi nito. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. I'm so proud of you, Ara. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod at hirap na dinanas ni Ara ay naglaho.
Ang pag-apruba at pagmamahal sa mga mata ng kanyang ama ay sapat na. Ngayon, dito sa Batangas, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Ara ang tunay na kapayapaan. Wala nang takot, wala nang pagdududa, tanging katahimikan. Mag-isa ka lang yata? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya, nakatayo roon si Luis, may dalang 2 bote ng beer. Ang mukha ay nakangiti. Kanina ka pa? Tanong ni Ara. Medyo. Ayoko lang sirain ang moment mo, sabi ni Luis at iniabot sa kanya ang isang bote. Mukhang malalim ang iniisip mo. Iniisip ko lang ang lahat, sagot ni Ara. Sumandal sa rehas ng veranda. Tumabi sa kanya si Luis. Pareho silang nakatingin sa papalubog na araw. Alam mo, noong una kitang makita, sa kasal ninyo ni Marco, pagsisimula ni Luis, ang nakita ko ay isang babaeng malungkot ang mga mata kahit nakangiti ka. Doon ko naramdaman na may mali. Tumingin sa kanya si Ara. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Dahil kailangan mong matuklasan ang katotohanan sa sarili mong paraan, sagot ni Luis. Kailangan mong mahanap ang sarili mong lakas. At nakita ko iyon mula sa babaeng umiiyak sa ospital hanggang sa reyna ng ballroom, lahat iyon, ikaw ang gumawa. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Ara. Hindi ito ang nag-aapoy na pag-ibig na akala niya ay naramdaman niya para kay Marco. Iba ito. Ito ay kalmado. Ito ay ligtas. Ito ay totoo. Nagpapasalamat ako, Luis, sabi ni Ara ng buong katapatan. Sa lahat, wala iyon, sabi ni Luis. At dahan-dahan, maingat, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kuryente sa kanyang buong katawan. Dahil sa totoo lang, Ara, matagal na kitang minamahal mula sa malayo. At ang makita kang masaya at malaya, iyon na ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Hindi nagsalita si Ara. Tinitigan niya lang ang kanilang mga kamay na magkahawak at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Luis. Nakita niya roon ang lahat ng bagay na matagal na niyang hinahanap: katapatan, respeto, at isang pag-ibig na hindi naninira, kundi nagpapagaling. Ngumiti si Ara. Isang ngiti na ngayon ay umaabot na sa kanyang mga mata. Isang ngiti na totoo at puno ng kaligayahan. Salamat, bulong niya. Hindi lang para sa tulong nito, kundi para sa paghihintay, para sa pagpapakita sa kanya kung ano ang tunay na pag-ibig. Habang tuluyan ng lumulubog ang araw sa abot tanaw, nanatili silang magkahawak kamay, tahimik na pinagmamasdan ang kagandahan ng isang bagong simula. Sapagkat ang tunay na paraiso ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kapayapaan ng puso at sa isang pag-ibig na nagpapalaya sa iyo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ara at Luis. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa kwento ni Ara mula simula hanggang sa wakas. Ang pagsulat sa kwento ni Ara ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa amin. Bawat kabanata ay nilikha ng may pag-iingat at pagnanais na maipadama sa inyo ang bawat tibok ng kanyang puso. Naramdaman namin ang kanyang pighati, ang kanyang galit, at higit sa lahat, ang kanyang pagbangon. Sa pamamagitan ng kanyang kwento, nais naming iparating na ang bawat pagbagsak ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang mahanap ang tunay nating lakas sa loob natin, na ang tunay na pag-ibig ay hindi naninira o nanghahawak, bagkus ay nagpapagaling at nagpapalaya. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa narinig ninyo. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? O ang aral na hinding-hindi ninyo malilimutan?
Hihintayin po namin ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa aming puso, maraming salamat. Kwentong Puso TV.